Bakit sa Pilipinas pa? Anong mayroon doon? Sa loob ng silid-aklatan ng kanilang marangyang mansyon sa Cairo, galit na nagtanong ang kanyang ama. Sa kabila ng matinding pagtutol ng pamilya at pagkakaiba ng kultura, hindi siya sumuko. Ang nag-iisang anak na babae ng pinakamayamang tao sa Ehipto ay sumailalim sa isang operasyon sa isang ospital sa Pilipinas. Pagkatapos nito, nanatili siya sa bansa upang mag-aral, kung saan nakilala niya at napangasawa ang isang lalaking Pilipino. Ano nga ba ang mayroon sa Pilipinas na nagdulot ng ganito kalaking pagbabago sa buhay ng babaeng ito? Pakinggan natin ang kuwentong ito ng pagbangon mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa bagong simula. Taglagas ng 2023, sa isang napakalaking mansyon sa Cairo, Ehipto, isang babae ang namimilipit sa sakit sa kanyang kama. Siya si Laila, ang kaisa-isang anak ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa Ehipto. Ang kanyang ama, si Hassan, ang nagmamayari ng pinakamalaking construction company sa Cairo. Ang kanyang ina, si Yasmin, ay mula sa isang pamilyang may mataas na katungkulan. Mula pagkabata, si Laila ay namuhay na parang prinsesa. Mayroon silang higit sa 10 katulong at 5 mamahaling sasakyan sa garahe. Nagtapos siya sa isang international school sa Switzerland at kumuha ng business management sa London. Para sa kanya, ang pagpunta sa Paris, Milan o New York ay parang pagpunta lang sa sariling bakuran. Ngunit ang lahat ng yaman at karangyaan ay hindi kayang solusyonan ang problema ni Laila. Mula sa edad na 20, tinitiis niya ang isang hindi maipaliwanag na pananakit ng tiyan. Noong una, inakala niyang simpleng dysmenorrhea lang ito, ngunit nalaman niyang sumasakit pa rin ito kahit wala siyang buwan ng dalaw. Lalong lumalala ang sakit pagkatapos kumain, minsan ay hindi na siya makabangon sa sobrang sakit. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa mga pinakamahuhusay na ospital sa Europa, sa London, Paris, Zurich at Berlin. Umabot sa milyon-milyon ang ginastos nila sa mga pagsusuri, ngunit iisa lang ang resulta. Walang anumang abnormalidad sa mga resulta ng iyong pagsusuri. Sabi ng mga doktor, ito ay stress-induced abdominal pain o irritable bowel syndrome. Mayroon pa ngang nagmungkahi na kumonsulta siya sa isang psychiatrist. Sa loob ng 8 taon, laging may dalang painkiller si Laila. Bago makipagkita sa mga kaibigan, kailangan niya munang uminom ng gamot. Sa mga party, halos hindi siya kumakain. Takot siya sa sakit, pero mas takot siyang makita ng iba na nahihirapan siya. Hindi maintindihan ng mga kaibigan niya kung bakit siya sobrang maingat. Maging ang ama niyang si Hassan ay unti-unti nang nawawalan ng pasensya. Sinabi na ng pinakamagagaling na doktor sa Europa na wala kang sakit. Masyado ka lang sensitibo. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumutusok sa puso ni Laila. Walang naniniwala sa sakit na nararamdaman niya. Ang kalungkutang ito ay mas mahirap tiisin kaysa sa pisikal na sakit. Oktubre 2023, habang nagbabakasyon si Laila kasama ang mga kaibigan sa Dubai, sa lobby ng hotel, napansin niya ang isang poster para sa isang International Medical Expo. Pumasok siya para magtingin-tingin. Puno ang lugar ng mga magagarbong booth mula sa Amerika, Britanya, Alemanya at Pransya. Nawalan na ng pag-asa si Laila sa kanila. Aalis na sana siya nang mapansin niya ang isang maliit na booth sa isang sulok, Philippines. Hindi man ito kalakihan, malinis at maayos ang booth. May nakasabit na isang pangungusap na nakakuha ng kanyang pansin. Hindi kami tumitingin sa pasyente, kundi sa tao. Hindi namin ginagamot ang sintomas, kundi ang buhay. Tumagos ito sa puso ni Laila. Hindi ba't ito ang hinahanap niya sa loob ng 8 taon? Ang tratuhin bilang isang tao, hindi bilang isang kaso. Ang maunawaan ang kanyang buong pagkatao, hindi lang ang kanyang mga sintomas. Pumasok si Laila sa booth. Nandoon ang isang doktor na Pilipino at isang coordinator na marunong magsalita ng Arabic. Welcome po. Interesado po ba kayo sa medikal na serbisyo ng Pilipinas? Magiliw na tanong ng coordinator. Narinig ko na magaling daw ang Pilipinas sa liver transplant. Kumusta naman sa ibang larangan? Prangkang tanong ni Laila. Ito lang ang alam niya tungkol sa bansa. Hindi na inis ang coordinator. Sa halip ay matiyaga siyang nagpaliwanag. Marami po ang may ganyang akala. Pero ang Pilipinas po ay world-class sa lahat ng larangan ng medisina, lalo na sa cancer treatment, sakit sa puso, at pag-diagnose ng mga komplikadong karamdaman. Sumingit ang doktor. Pinahahalagahan namin ang bawat pasyente. Hindi lang kami sa resulta ng tests tumitingin. Pinakikinggan naming mabuti ang kwento ng pasyente. Naantig si Laila, ngunit may pag-aalinlangan pa rin. 8 taon ko nang nilibot ang pinakamagagaling na ospital sa Europa, London, Paris, Berlin pero walang nakahanap ng dahilan. Kaya ba talaga ng Pilipinas?
Seryosong sumagot ang doktor. Hindi ko maipapangako, pero iba ang aming paraan ng pagtingin sa problema. Pinagsasama namin ang precision ng Western medicine at ang holistic approach ng silangan. Pinakamahalaga, naniniwala kami na may dahilan ang sakit ng pasyente, hindi kami sumusuko. Ang mga salitang iyon ay tumatak kay Laila. Pagbalik sa hotel, buong gabi siyang nag-isip. Ang Pilipinas ay isang banyagang lugar para sa kanya. Sa Middle East, kilala lang ang Pilipinas sa mga OFW at magagandang beaches, hindi bilang isang medical powerhouse. Ngunit ang sinserong tingin ng doktor ay hindi maalis sa kanyang isipan. Nagpasya si Laila na sumubok muli. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Kinabukasan, bumalik siya sa expo at nag-fill up ng application form sa Philippine booth. Mahusay na desisyon. Sa isang linggo, pagdating ninyo sa Maynila, sasalubungin namin kayo sa airport at aalalayan sa lahat, sabi ng coordinator. Pagbalik sa Cairo, sinabi ni Laila sa kanyang mga magulang ang plano niya. Ang kanyang inang si Yasmin ay maingat na sumang-ayon, ngunit ang kanyang amang si Hassan ay sumabog sa galit. Pilipinas? Mag-isip ka nga, hindi yan first world country. Third world lang yan. Kung hindi nahanap ng pinakamagagaling sa Europa, sa Pilipinas pa kaya? Papa, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. 8 taon na sa Europa, wala pa ring nangyari. Bakit hindi subukan ng iba? Hindi, maloloko ka lang doon. Ang medical tourism ay para lang kumita ng pera sa mga dayuhan. Gagamitin ko po ang sarili kong pera, hindi ang sa inyo. Hindi ito tungkol sa pera. Nag-aalala ako para sa kaligtasan at kalusugan mo. Paano kung lalo kang lumala dahil sa maling gamutan doon? Ngunit buo na ang desisyon ni Laila. Para sa kanya, ito na ang huling pag-asa. Lihim siyang nag-book ng flight at tanging ang inalang niya ang sinabihan. Mama, kailangan kong umalis. Ewan ko po, pero yung tingin ng doktor na Pilipino, parang may kakaiba. Hinawakan ni Yasmin ang kamay ng anak. Sige anak, ako na ang bahala sa papa mo, mag-iingat ka. Unang linggo ng Nobyembre 2023, lumapag si Laila sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Ang humigit kumulang 11 oras na biyahe. Mas malaki at mas moderno ang airport kaysa sa inaasahan niya. Ang kalinisan at kaayusan nito ay nagbigay ng magandang unang impresyon sa kanya. Naghihintay na ang coordinator mula sa ospital. Miss Laila, welcome to the Philippines. Naging maayos po ba ang biyahe niyo? Bumabati sa kanya sa matatas na Ingles. Ang marinig ang isang pamilyar na wika sa isang banyagang bansa ay nagpagaan ng kanyang loob. Habang papunta sila sa Bonifacio Global City, BGC, hindi mapigilan ni Laila na mamangha sa mga tanawin ang mga skyway na tumatawid sa mga syudad, ang matatayog na gusali, ang malinis at maayos na mga kalsada. Ang Cairo ay laging maingay, ngunit ang Maynila ay may kaayusan sa kabila ng pagiging abala. Ang Metro Manila po ay isang malaking syudad na may milyon-milyong populasyon pero napaka-advanced ng aming healthcare system. Sa loob ng 10 minuto, makakarating ka sa isang ospital, paliwanag ng coordinator. 6:00 ng gabi sila dumating sa ospital, ngunit abala pa rin ito. Ang sumalubong kay Laila ay si Dr. Isabel Bel Santos, isang doktora na nasa edad 30 na may ngiting nakapagpapakalma. Sa tulong ng interpreter, ang unang sinabi ni Dr. Santos ay, Miss Laila, napakahaba po ng biyahe ninyo. Magpahinga po muna kayo ngayong gabi. Bukas na tayo mag-usap ng dahan-dahan, walang pagmamadali. Nakahinga ng maluwag si Laila. Sa mga ospital sa Europa, laging limitado ang oras. Ngunit si Dr. Santos ay handang magbigay ng sapat na panahon. Kinabukasan, sa klinika, sinabi ni Dr. Santos, gusto kong pakinggan ang kwento mo, Laila. Kailan nagsimula ang sakit? Ano ang pakiramdam? Kailan ito lalong sumasakit? Dahan-dahan lang, mayroon tayong sapat na oras. Naantig si Laila. Ito ang unang pagkakataon na may doktor na handang pakinggan ang buong kwento niya. Nagsimula siyang magsalaysay. Habang nagkukuwento siya, patuloy na nagtatanong si Dr. Santos hindi lang tungkol sa medikal na aspeto, kundi tungkol sa kanyang emosyon, buhay at kapaligiran. Matapos ang halos 2 oras na pag-uusap, sinuri ni Dr. Santos ang 8 taong medical records ni Laila. Kinabahan si Laila baka marinig na naman niya ang mga salitang walang abnormalidad. Tumingin si Dr. Santos. Miss Laila, maraming test na ang ginawa sa Europa, pero napansin kong may isang bahagi na kulang. Ang masusing pagsusuri sa iyong reproductive system, partikular para sa endometriosis, ay tila hindi kumpleto. Endometriosis? Ano po yon?
Gulat na tanong ni Laila. Ipinaliwanag ni Dr. Santos na ito ay isang kondisyon kung saan ang tissue na dapat ay nasa loob lang ng matris ay tumutubo sa labas, tulad ng sa obaryo, fallopian tubes o bituka. Sa tuwing darating ang buwan ng dalaw, dumudugo rin ang mga tissue na ito, nagdudulot ng pamamaga at matinding sakit. Ang mga sintomas mo, Miss Laila, ay akmang-akma. Bumilis ang tibok ng puso ni Laila. Sa wakas, may isang posibleng paliwanag sa kanyang dinaranas. Sa loob ng isang linggo, isinagawa ang mga pagsusuri. Pamilyar na si Laila sa ultrasound at MRI, ngunit sa ospital sa Pilipinas, mas metikuloso ang mga technologist. Matapos ang 3 araw, lumabas ang resulta. Miss Laila, may nakita kaming mga suspicious areas sa ultrasound at MRI. May cyst sa iyong obaryo at mga sugat sa paligid ng bituka. Para makumpirma, kailangan nating gawin ang isang laparoscopy. Nanginginig si Laila. May nahanap na ba talaga? Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon. Ang laparoscopy ay isang minor surgery. Sa araw ng operasyon, sinalubong siya ni Dr. Santos. Huwag kang mag-alala, titingnan naming mabuti. Kung may kailangang gamutin, gagawin natin agad. Nang magising si Laila sa recovery room, isang nurse ang may hawak sa kanyang kamay. Gising ka na po ba? Naging matagumpay ang operasyon. Hindi nagtagal, pumasok si Dr. Santos at umupo sa tabi niya. Mahinahon niyang sinabi, Miss Laila, nahanap na namin. Bumuhos ang luha ni Laila. Nahanap? Nahanap niyo na talaga? Ang sakit na hindi nakita ng pinakamagagaling na ospital sa Europa ay natagpuan sa Pilipinas. Kinumpirma naming endometriosis nga at malala na. May malaking cyst sa obaryo mo at kumalat na ang mga sugat lalo na sa paligid ng iyong bituka na nagdulot ng matinding adhesions. Kaya pala sobrang sakit kapag kumakain ka. Kaya pala sobrang sakit pagkatapos kong kumain? Nanginginig na tanong ni Laila. Oh, kapag gumagalaw ang bituka mo, nahihila ang mga bahaging magkakadikit, kaya sumasakit. Inalis na namin ang mga kaya naming alisin kanina ang malaking cyst at mga kitang-kitang sugat. Sa tulong ng hormone therapy, bubuti na ang pakiramdam mo. Umiiyak na nagtanong si Laila. Bakit hindi ito nakita sa Europa? Ang laki ng nagastos ko. Maingat na sumagot si Dr. Santos. Mahirap i-diagnose ang endometriosis sa karaniwang pagsusuri lang, lalo na kung kalat-kalat ang sugat. Kailangan talaga ng laparoscopy para makita ito ng direkta. Nag-aalalang nagtanong si Laila tungkol sa bayarin dahil sinabi ng ama niya na hindi siya magbabayad. Ang pagsusuri at operasyon po ay humigit kumulang 300,000 pesos, sabi ni Dr. Santos. Hindi makapaniwala si Laila. Katumbas lang iyon ng halos $5,000. Sa Europa, aabutin ito ng hindi bababa sa $40,000. Kasama na po ba ang hospital stay doon? Muling tanong ni Laila. Ngumiti si Dr. Santos. Opo, abot kaya po ang serbisyong medikal sa Pilipinas. Ang layunin namin ay gamutin ang pasyente, hindi ang kumita. Muling napaiyak si Laila. Ito ang tunay na medisina, ito ang tunay na doktor. Pagbalik sa kanyang silid, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Laila ang kapayapaan. Masakit ang tahi, ngunit ang sakit ng tiyan na nagpahirap sa kanya ng maraming taon ay nawala, talagang nawala. Sa unang pagkakataon sa 8 taon, nakahiga siya ng walang sakit. Nang gabing iyon, habang nakatingin sa labas ng bintana, nag-isip si Laila. Gusto niyang manatili sa bansang ito. Gusto niyang mas makilala ang kultura at mga tao rito. Sa panahon ng kanyang pamamalagi sa ospital, naranasan niya ang sistema ng pangangalaga sa Pilipinas. Ang mga nurse ay palaging chine-check ang kanyang kalagayan, hindi lang para mag-record, kundi para kumustahin siya nang may tunay na malasakit. Isang gabi, umiiyak si Laila dahil sa halo-halong emosyon. Napansin siya ng isang night shift nurse. Bakit po kayo umiiyak? May masakit po ba? Umiling si Laila. Wala. Sobrang nagpapasalamat lang ako. Sa 8 taon, ngayon lang may naniwala sa sakit ko. Umupo ang nurse sa tabi niya. Siguradong napakahirap po niyan. Pero okay na po kayo ngayon. Nandito kami para sa inyo. Binigyan siya nito ng isang tasang mainit na tsaa. Ang maliit na kabaitang iyon ay lubusang nagbukas ng puso ni Laila. Nagdesisyon si Laila. Tinanong niya si Dr. Santos, Doc, gusto ko po sanang manatili sa Pilipinas ng mas matagal. Gusto kong magpagaling ng husto at mas makilala ang bansa. Pwede po ba? Ngumiti si Dr. Santos. Siyempre, kailangan mo ng 1 o 2 buwan para sa recovery. Kung kailangan mo ng tulong sa paninirahan dito, sabihan mo lang kami. Paglabas niya sa ospital,
Nagpasya si Laila, mag-aaral siya sa Pilipinas. Bumisita siya sa University of the Philippines sa Diliman at nalamang mayroong master's program sa International Studies na itinuturo sa Ingles. Determinado siyang mag-aral doon. Ang problema, kailangan niyang kumbinsihin ang kanyang ama. Tumawag si Laila sa Cairo. Sumagot si Hassan, "Laila, oras na para umuwi." Huminga ng malalim si Laila. "Papa, gusto ko pong mag-aral dito sa Pilipinas. Mag-aaral po ako ng master's." Sumabog ang kanyang ama. "Ano? Mag-aaral sa Pilipinas? Nababaliw ka na ba? Umuwi ka na." "Papa, dito po ako gumaling at gusto ko pong mas makilala ang bansang ito. Buhay ko po ito, di ba? Ang buhay mo ay dito sa Cairo. Huwag mong sayangin ang oras mo dyan." "Papa, matanda na ako. 1 taon lang po. Hayaan niyo akong mag-aral dito ng 1 taon." Sa huli, galit na ibinaba ni Hassan ang telepono. Ngunit hindi sumuko si Laila. Sa tulong ng kanyang ina, pumayag din ang kanyang ama, basta't 1 taon lang. Marso 2024, opisyal nang naging graduate student si Laila sa UP. Isang araw sa library, habang naghahanap ng libro, nabangga ni Laila ang isang lalaki. Nalaglag ang mga libro. Sabay silang yumuko para pulutin ang mga ito, at sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. "Sorry miss, hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko," sabi ng lalaki sa matatas na Ingles. "Hindi, ako ang dapat mag-ingat," sagot ni Laila. Tiningnan ng lalaki ang librong hawak ni Laila, Middle Eastern Politics. "Interesting. International Studies ka ba?" Tumango si Laila. "Oo, graduate student," ngumiti ang lalaki. "Ako nga pala si Juan Carlos Reyes, JC for short. Propesor ako rito, sa Political Science Department." Doon nagsimula ang lahat. Si JC ay isang batang propesor na nakakuha ng kanyang PhD sa UP at dalubhasa sa politika ng Middle East. Marami silang napag-usapan. Inanyayahan siya ni JC na magkape. Sa kanilang pag-uusap, naramdaman ni Laila na si JC ay hindi lang matalino, kundi may tunay na pagnanais na unawain ang mga tao sa Middle East nang walang pagkiling. Naakit din si JC kay Laila sa kanyang talino, katapatan, at lalo na sa kanyang pagmamahal sa Pilipinas. "Bakit ka napadpad dito sa Pilipinas? Karamihan ay sa US o Europa nag-aaral," tanong ni JC. Ikinuwento ni Laila ang lahat. Matiyagang nakinig si JC at hinawakan ang kanyang kamay. "Siguradong napakahirap niyan. Pero okay ka na ngayon, di ba?" "Oo, niligtas ako ng Pilipinas. Kaya gusto kong mas makilala ang bansang ito." Ngumiti si JC. "Kung gusto mong tunay na makilala ang Pilipinas, kailangan mong matutong mag-Filipino. Ako na ang magtuturo sa'yo." Naging guro ni Laila si JC sa Filipino. Nagkita sila 2 o 3 beses sa isang linggo. Hindi lang sila nag-aral, kumain din sila sa labas at namasyal. Dinala ni JC si Laila sa Intramuros, sa Mall of Asia by the Bay, at sa Tagaytay. Ngunit ang mas tumatak sa kanya ay ang mga ordinaryong lugar, ang mga palengke, mga karinderya, ang mga parke. "Ito ang tunay na Pilipinas," sabi ni JC. Lalong lumalim ang kanilang relasyon. Isang hapon, habang naglalakad sila sa tabi ng Manila Bay, maingat na nagtanong si JC, "Laila, maaari ba akong magtanong?" "Ano yon? Pwede ba kitang ligawan?" Namula ang mukha ni JC, hindi mukhang isang 33 taong gulang na propesor. Napangiti si Laila. "Prof, bakit ka kinakabahan?" Seryosong sumagot si JC. "Dahil espesyal ka, Laila. Ikaw ang pinaka-espesyal na taong nakilala ko." Bumilis ang tibok ng puso ni Laila. May nararamdaman din siya para kay JC, ngunit nag-aalala siya magkaiba sila ng kultura, ng relihiyon, at higit sa lahat, siguradong hindi papayag ang kanyang ama. Ngunit sa sandaling iyon, nagpasya si Laila. Kahit 1 beses lang, susundin niya ang kanyang puso. "Oo, payag ako." Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. 1 buwan ang lumipas, tumawag ang kanyang ina mula sa Cairo. "Laila, nakita ng papa mo ang litrato mo. May kasama kang lalaki, magkahawak kamay." May kumuha pala ng litrato at ipinadala sa kanyang ama. "Papa mo, pinapauwi ka na agad. Kung hindi, puputulin niya ang sustento mo." Alam ni Laila na may sarili siyang pera, pero hindi niya inakalang gagawin ito ng ama. "Mama, may mahal na po akong tao." Bumuntong hininga ang kanyang ina. "Alam ko, anak, pero alam mo ang pamilya natin. May nakaayos ng mapapangasawa mo, anak ng isang kilalang pamilya sa Cairo. Matagal ng kasunduan yan." Gumuho ang mundo ni Laila. "Ayoko po, magpapakasal ako sa taong mahal ko." "Anak, paano kayo mabubuhay kung magpapakasal ka sa Pilipinong yan? Hindi ka na makakabalik sa Ehipto.
Itatakwil ka ng pamilya. Yan ba talaga ang gusto mo? Nang gabing iyon, kinausap niya si JC. Matapos pakinggan ang lahat, hinawakan ni JC ang kanyang kamay. Laila, mahal na mahal kita. Pero ayokong mawala sa iyo ang pamilya mo. Pag-isipan mong mabuti. Maghihintay ako. Lumipas ang 1 linggo, hindi makatulog at halos hindi kumain si Laila. Nagpunta siya kay Dr. Santos para humingi ng payo. Miss, Laila, sabi ng doktora, minsan mo nang binaliwala ang senyales ng iyong katawan at nahirapan ka. Ngayon, huwag mong baliwalain ang senyales ng puso mo. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Nagpasya si Laila. Babalik siya sa Cairo para kausapin ang kanyang ama. Nagpumilit si JC na sumama. Hindi kita hahayaang harapin ito mag-isa. Hunyo 2020. Lumipad sila patungong Cairo. Ang ina lang niya ang sumalubong sa kanila. Galit ang kanyang ama. Pagdating sa bahay, pumasok si Laila sa silid aklatan. Papa, gusto ko pong ipakilala ang taong mahal ko. Pumasok si JC at yumuko ng malalim. Magandang araw po. Ako po si Juan Carlos Reyes. Tiningnan siya ng kanyang ama mula ulo hanggang paa. Narinig kong propesor ka. Magkano ang sahod ng isang propesor? Ang anak ko ay anak ng pinakamayamang pamilya sa Cairo. Kaya mo ba siyang buhayin? Kalmadong sumagot si JC. Hindi ko po kayang ibigay ang buhay na mayroon si Laila ngayon sa material na bagay. Pero tinitiyak ko po, mapapasaya ko siya sa pamamagitan ng pagmamahal at respeto. Ngumisi ang ama niya. Pagmamahal? Nakakain ba yan? Sumabat si Laila. Papa, tao ang pinipili ko, hindi pera. Noong 8 taon akong naghihirap, hindi kayo naniwala sa akin. Pero naniwala sa akin ang Pilipinas. At minahal ako ni JC kung sino talaga ako. Hindi ba't mas mahalaga yon? Natigilan ang kanyang ama. Matapos ang mahabang katahimikan, malamig niyang sinabi, sige, gawin mo ang gusto mo, pero hindi ko kayo kikilalanin. Hindi ako pupunta sa kasal niyo. At wala kang makukuhang kahit isang kusing. Kaya mo ba yan? Tumango si Laila habang pinupunasan ng mga luha. Opo, ang basbas niyo po ang gusto ko, hindi ang mana. Pero kung hindi ko rin po yan makukuha, wala na akong magagawa. Kinabukasan, umalis sila Laila at JC. Sa pintuan, inabutan sila ng ina ni Laila ng isang maliit na kahon. Ito ang natanggap ko noong ikinasal ako. Gusto kong ibigay sa'yo. Sa loob ay isang magandang diamond necklace. Maging masaya ka, anak. Pagbalik sa Maynila, may halong lungkot at gaan ang loob si Laila. Naputol na ang ugnayan niya sa kanyang ama, ngunit sa wakas, malaya na siya. Ngayon, kailangan nilang harapin ang pamilya ni JC. Nakatira sila sa Cebu. Kinakabahan si Laila. Tatanggapin kaya siya? Sa airport ng Cebu, naghihintay na ang mga magulang ni JC. Ang kanyang ama ay isang retiradong guro at ang ina niya ay isang may bahay. Nang makita ng ina ni JC si Laila, ngumiti ito ng malugod. Naku, ang ganda-ganda mo naman pala. Kaya pala nahulog ang loob ng JC namin sa'yo. Simple lang ang bahay nila, ngunit puno ng init. Ang hapagkainan ay puno ng mga pagkaing Pilipino na niluto ng ina ni JC. Habang kumakain, ikinuwento ni Laila ang kanyang buong pagkatao. Umiiyak na nakinig ang ina ni JC. Napakabigat pala ng pinagdaanan mo, iha. Pero mabuti na lang at gumaling ka sa ospital sa aming bansa. Seryosong nagtanong ang ama ni JC. Paano ang relihiyon? Muslim ka, di ba, iha? Opo, Muslim po ako, pero irerespeto ko po ang pananampalataya ni JC kahit ano pa man ito. Dagdag ni JC, ang pinakamahalaga po ay ang pagmamahalan at pagrerespeto sa isa't isa, di ba po? Tumango ang ama. Tama ka, anak. Sa panahon ngayon, pag-ibig ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng hapunan, isinama ng ina ni JC si Laila sa isang silid. Iha, noong una, nag-alala ako. Iba ang lahi, iba ang kultura. Pero ngayong nakita kita, mabuti ang iyong puso at mahal mo talaga ang anak namin. Sapat na sa akin yon. May kinuha siyang isang maliit na kahon. Pamana ito sa akin ng nanay ko para daw sa magiging asawa ng anak ko. Para sa iyo ito. Sa loob ay isang simpleng gintong singsing. Niyakap ni Laila ang ina ni JC. Salamat po, Nay. Magsusumikap po akong maging mabuting asawa. Setyembre 2025 ang napiling petsa ng kasal sa isang maliit na garden venue sa Maynila. Isang linggo bago ang kasal, dinalhan ni Laila ng imbitasyon si Dr. Santos. Doc, kailangan po kayong pumunta. Kung hindi dahil sa inyo, wala po ako dito ngayon. Gabi bago ang kasal, may kumatok sa pinto ng hotel room ni Laila. Pagbukas niya, naroon ang kanyang ina. Anak, ikakasal ka. Paanong hindi ako pupunta? Tumakas ako sa papa mo.
Dala nito ang isang tradisyonal na Egyptian wedding gown na isinuot pa ng kanyang lola. Araw ng kasal. Dumating ang mga kaibigan at pamilya ni JC, maging si Dr. Santos at ang mga nurse na nag-alaga kay Laila. Bago magsimula ang seremonya, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki, ang ama niyang si Hasan. Hindi makapaniwala si Laila. Nakasimangot itong lumapit. Hindi pwedeng hindi dumalo ang ama sa kasal ng kanyang anak. Ang kanyang ina pala ang kumumbinsi rito. Lumapit si Hasan kay JC. Kapag pinaiyak mo ang anak ko, hindi kita patatawarin. Habang buhay mo siyang pasasayahin. Seryosong sumagot si JC. Gagawin ko po ang lahat. Inilahad ni Hasan ang kanyang kamay. Ang pagkamay na iyon ay nagpaiyak kay Laila. Nagsimula ang kasal. Si Laila ay nakasuot ng tradisyonal na damit mula sa Ehipto. Ang kanyang ama ang naghatid sa kanya sa altar. Bago niya ibigay ang kamay ni Laila kay JC, bumulong siya. Maging masaya ka lang anak, patawarin mo si Papa. Ang seremonya ay puno ng masasayang luha. Sa pagpapalitan ng singsing, sa halik at sa salusalo, naramdaman ni Laila ang purong kaligayahan. Pagkatapos ng kasal, nagsimula sila Laila at JC ng bagong buhay sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Napakasimple kumpara sa buhay ni Laila sa Cairo, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamasaya. Isang araw, nakatanggap si Laila ng isang alok mula sa isang NGO para sa mga kababaihan sa Middle East. Narinig nila ang kanyang kwento at inalok siyang mamuno sa isang programa para itaguyod ang kalusugan ng kababaihan. Tinanggap niya ito. Nagsimula siyang ikonekta ang mga babaeng may karamdaman sa Middle East sa mga ospital sa Pilipinas. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng pag-asa sa marami. Unang bahagi ng 2025, isang magandang balita ang dumating. Buntis si Laila. Naging posible ito dahil sa matagumpay na operasyon. Tuwang-tuwa ang magkabilang pamilya. Maging ang ama niyang si Hasan ay tumawag mula Cairo. Anak, binabati kita. Magiging lolo na ako. Unti-unti nang lumambot ang puso nito. Setyembre 2025, isinilang ni Laila ang isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan nila siyang Karim Reyes, isang pangalang may ugat sa dalawang kultura. Ang kwento ni Laila ay kumalat. Isang TV network mula sa Middle East ang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa kanya. Sa Pilipinas, sabi niya sa interview habang may luha sa kanyang mga mata, natagpuan ko ang kagalingan para sa aking katawan, kapayapaan para sa aking kaluluwa at pag-ibig. Ibinigay sa akin ng Pilipinas ang lahat. Kinilala ng gobyerno ng Pilipinas ang kanyang mga nagawa. Itinalaga siyang Ambassador for Philippine Medical Tourism. Sa isang seremonya, nagbigay siya ng maikling talumpati sa Filipino. Salamat po. Ang Pilipinas ang aking pangalawang tahanan. Patuloy po akong magsisikap na maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at ng Middle East. Isang hapon, habang namamasyal sila sa tabi ng Manila Bay, karga-karga ni JC ang kanilang anak na si Karim. Ang anak natin, sabi ni JC, ay magmamana ng pinakamahuhusay sa dalawang kultura, ang kasaysayan at dangal ng Ehipto at ang kabaitan at pagkamalikhain ng Pilipinas. Hinawakan ni Laila ang braso ng asawa. At ang pinakamahalaga, matututo siyang magmahal at rumespeto sa kabila ng pagkakaiba. Nang gabing iyon, nagsulat si Laila sa kanyang tala-arawan. Dumating ako sa Pilipinas na dala ang kawalan ng pag-asa, naghahanap ng huling pagkakataon. Binigyan ako ng Pilipinas ng lunas, ngunit hindi lang sa katawan. Binigyan ako nito ng bagong buhay, pag-ibig, pamilya at pag-asa. Ang pagpunta sa Pilipinas ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa aking buhay.